ngayong gabi gamit natin si Rossi KRY 200 ay babaybayin natin yung yung bagong tapos na daan dito sa amin sa Bacolod City. So huwag nyo palang kalimutan na sumuporta sa aking maliit na YouTube channel, Bisayang Laagan TV. So please like, subscribe and share kung okay naman po sa inyo. So itong daan na to, lusot ko ito mula doon, lusot ko ito sa may LTO. So susubukan natin kasi tapos na daw yung daan. So pakbungkugi lang tayo dito mga idol. 60 plus lang actually. Si KRY 200 medyo tagal-tagal na din siya sa akin, no? Ilang buwan na. So wala namang problema sa kanyang engine, no? Actually it's a 200cc. So kaya di ka namang problema kung kailangan mo ng power. So dito tatawid tayo pupunta dun sa kabila. Ito po yung bagong daan na natapos na. So kakalikutin natin itong daan. Going straight lang kasi tayo dahil yun ang sabi nila. Subukan natin. So balik po tayo sa pinag-uusapan natin sa motor na to na ginagamit hanggang ngayon. Daily use ko po ito mga idol. So sa mga nagbabalik dyan kumuha nito, really appreciated. And ano bang tawag doon, yung sabi nila na hindi ka magsisisi pag ito yung nabili mo na motor, either in cash or hulugan, gusto na makakaya mo. Ito kasing motor na to, it's a dual purpose or double yung pwede mong paggagamitan sa kanya. Actually nung una ayaw ko talagang bumili naman actually nitong KRY kasi gusto ko sana bilhin yung Raider 150. So alam naman natin yung Raider 150 napakapugi talaga kahit bagong labas pa ng kasa. So mapapawaw ka na talaga. So isa din yun sa mga dream ko na motor. Pero nung na-realize ko na kailangan ko ng ng service na pwede kong gagamitin sa rough road. So pag bumili ako ng Raider, hindi ko siya magagamit sa rough road. Although magagamit mo naman, pero hindi lang double ingat yung gagawin mo pag Raider yung gagamitin mo pag rough road. Pangalawa, nagbablog kasi ako, pumupunta ako sa mga camping site sa bukid. So kaya isa sa mga purpose nito is pang talaga akyata ng bukid. So kaya nung nag-search ako anong yung gusto, yung tumitingin ako sa YouTube, kumbaga may mayroong mga vlog about KRY 200 2024 model. So tinignan ko, ayun, nabighani ako kasi ang ganda ng forma, kumbaga ang ganda ng looks, tsaka naka 200cc at hindi ka na magsisisi kasi 85,000 yung cash price niya. So kung hulugan mo naman, yung down dito sa amin is 7,000 at saka yung monthly mo is magiging 3-4 plus, tsaka meron namang rebate na 300 pesos kung on date ka na mag
pabayad. Tsaka yun, isa sa mga nakita ko na pasok talaga sa budget ko, na tulad ko na minimum wages lang or minimum wage lang kumbaga. So doon napapasyahan ko na bumili ng KRY 200. Nung una ko pagkakabili, maniwala kayo sa hindi, kasi iba yung expectation ko eh. Yung expectation ko na abot ko siya talaga. Kumbaga my height is 5'4". So yung sa isip ko, kasi nakikita ko sa ibang mga vlogger na 5'4 din sila. So abot na abot talaga nila yung KRY 200. Kaya sabi ko, kaya pala to, so walang problema dito. So to make the long story short, pumunta na ako ng casa kasi bibili ako eh. Yung kukunin ko na yung motor, laking gulat ko. Alam niyo kung bakit? Nung sinakyan ko yung motor, hindi ko abot. Naabot ko, pero siguro kukulang ng ano, kumbaga yung kumbaga yung daliri lang talaga ng paa ko ang pwede kong isayad sa semento. So napag-isipan ko, paano ko to madadala sa bahay? Paano ko to madadala sa boarding house ko? Ang traffic pa naman. So ang ginawa ko mga idol, naglakas loob lang talaga ako na dalhin yung motor na ito. So sa mga traffic, bumababa ako. Siguro kung may nakapag-video siguro, ewan ko lang, matatawa ka talaga sa paggamit ko nito sa unang gawa ng casa. Actually 5'4 ako, pero siguro yung pagka 5'4 ko is ano bang tawag doon? Short legged person lamang ako, kumbaga ganun bang tawag doon. Hindi ko masyadong alam yung term doon. So sa wakas, nandito na tayo sa mga idol, sa May Granada part pa naman ito. So ito yung kadugtong nung unang dinaanan natin. So kailangan nating sumunod dito kasi yung kabilang lane hindi pa talaga natapos, pero pwede nang madaanan kasi ginawa itong way na ito para sa mga malalaking mga sasakyan tulad ng may kargang mga tubo, para hindi sila makabala sa main road ng Bacolod City. So kaya dito sila nilagyan talaga sila, ginawan sila talaga ng kanilang pwedeng daanan. So it's good naman mga idol, dahil mapapakinabangan talaga ito. So nasaan na ba tayo? Dun. So ang nangyari mga idol, pagdating ko sa boarding house, ang ginawa ko talaga una, nilowered ko yung KRY ko. So makikita nyo yan dito na side. So kumbaga nilowered ko yung telescopic ko para aabot yung paa ko. Yun, kasi alam naman natin yung Rose KRY 200 is matigas talaga yung yung telescopic, and secondly yung tinatawag na monoshock. So hindi na tayo manibago doon kasi trail bike, naka-design to pang trail bike. So ganoon talaga. So according to my research then, kung magtatagal naman daw ano ba tawag doon, lalambot naman yung mga shocks. So yun, isa sa mga napansin ko din, habang tumatagal ang motor na to sa akin, lumalambot na nga yung telescopic at saka yung monoshock nya. Pero thank God, kasi alam nyo kung bakit, hindi pa tumatagas yung telescopic ko. So kung makikita nyo yung ibang mga video ko, umakyat pa ako dun sa mga sa mga matatarik na daan. Although nga hindi naman 100% na rough road talaga, meron naman mga concrete
doon sa mga dinaanan ko. So yun nga, so isa din yun sa mga pinasasalamatan ko na hindi pa rin siya tumatagas hanggang ngayon. So gamit na gamit ko pa rin siya everyday. Nag-check ako ng telescope ko, baka may tagas, hindi na natin alam, kasi alam naman natin mahirap talaga yung telescopic ng KRY pag tumagas. Alam nyo kung bakit? Kasi inverter to eh. Pag tumagas to, siguro maubos talaga kaagad yung yung oil, fork oil natin. So kaya everyday nag-check ako kung meron bang tagas. So far wala pa naman. So unang mga problema na encounter ko sa Rosy KRY 200 natin is yung siguro hindi ko lang namalayan na masyadong lumuwag yung kadina or yung tinatawag na chain ng KRY. So sa sobrang luwag niya, nasira yung naman tawag doon, chain lock. Yun, nasira yung chain lock, naputol yung kadina, in short. So ang nangyari doon, mabuti na lang at hindi ako na disgrasya. So isa din yun sa pinasasalamatan ko sa Panginoon natin, kasi hindi ako na disgrasya. So pangalawang na-encounter ko na na problem dito sa KRY natin is yung switch dito. So hindi natin makikita mamaya na pag meron ng ilaw. So ito mga idol, ito po yung unang nasira. Yung unang nasira is yung switch ng headlight ko. So hindi naman talaga natin yan kumbaga hindi naman natin yan maitatago, kasi alam naman natin yung presyo nito is magkano lang, diba? So kaya nga hindi naman talaga na super quality 100% lahat ng pyesa ng Rosy KRY natin. So lahat naman ng mga accessories dito is for sure hindi ganun ka quality. So yun ang nasisira. So kaya pinalitan ko ng ganito. Yun, hindi ewan ko anong tawag ito, basta domino switch. Mayroong pangalang domino kasi matibay daw yan. So pangalawa, yung signal light hindi na gumagana, pero pinalinisan ko na lang, tsaka yun gumana naman. Pangatlo is yung pinaka worst na hanggang ngayon na hindi ko pa nasusolve. Pag umuulan mga lods, pag umuulan yung disc brake sa rear natin hindi masyadong kumakapit. Yun lang. So iwan ko lang kung ako lang ba naka-encounter ng ganito, pero sa totoo mga idol, tuwing umuulan yung rear brake ko hindi masyadong kapit. Kaya pag nag-brake ako gamit yung foot brake ko, nag-aalalay talaga ako ng aking handbrake para siguro na hihinto yung KRY natin. So sa mga Rosy KRY 200 dyan na naka-experience nito, paki-comment naman down below. So mga idol, huwag din kalimutang mag like, subscribe, comment na rin kung taga saan kayo at kung anong motor na meron kayo. Babasahin natin yan at re-replyan natin yan. Salamat din pala sa iyong mga pagsuporta. So yun mga idol, nabigla talaga ako. Alam mo kung bakit? Kasi galing pa ako ng bundok, so umulan. Pag brake ko hindi ko makapit ng masyado yung rear disc brake ko. Nagulat ako, ganito pala. Yun yung isa sa mga reaction ko. Ganito pala yung yung KRY, yung brake hindi masyadong makapit.
So hanggang ngayon hindi ko pa to na-solve or hindi ko pa napapagawa. Pero kung hindi naman umuulan, napakaganda ng rear brake niya. Pero pag umuulan lang talaga, madulas, dumudulas lang kumbaga, hindi siya kumakapit na mabuti. So yun ang isa sa mga nakikita ko na mga problema. So far yun lang naman yung mga negatibo na nakita ko. Wala pa namang iba, kasi yung speedometer ko na nasira or biglang nag on off, kumbaga gumagana, hindi naman gumagana sa ngayon. Okay naman siya, hindi ko naman pinagawa, hinayaan ko na lang kumbaga. Mga idol, maraming salamat talaga sa iyong suporta, na hindi nyo ako iniiwan kumbaga, kahit maliit lang ako na vlogger. So napakalaking tulong na po yan, at nandito na po tayo sa dulo, lulusot na tayo sa circumferential road. So maraming salamat talaga, and God bless us all.